Kapag makati ito, baka may mas malalim ng problema. 4 na itching signs na dapat hindi binabaliwala ng seniors. Alam mo ba, yung simpleng kati na parang wala lang, pero minsan mapapaisip ka, ano bang sinasabi ng katawan ko? Habang tumatanda tayo, humihinahon ang katawan, pero nagsisimula naman siyang magsalita sa ibang paraan. Hindi sa salita, kundi sa mga pahiwatig. Isa na rito ang makati ka dito, makati ka doon. Kadalasan, binabaliwala lang natin. Dry skin lang yan. Siguro dahil sa sabon. Pero alam mo ba, may ilang parte ng katawan na kapag paulit-ulit at walang dahilan, ang kati, maaaring senyales ito ng mas seryosong kondisyon. Oo, tama. Ang simpleng kati, pwedeng warning sign. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 4 na specific na parte ng katawan na kapag madalas kumakati ang seniors, pwedeng may mas malalim na dahilan at hindi ito haka-haka. Ito ay batay sa obserbasyon ng mga doktor at health researchers tungkol sa aging at longevity. Kaya huwag kang aalis. Malaking tulong ang kaalamang ito para mapahaba mo ang buhay mo. At higit sa lahat, mapabuti ang kalidad ng bawat araw. Kung bago ka pa rito, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button. Simulan na natin. Lower legs. Isa sa pinaka-common pero pinakabinabaliwalang senyales ay ang paulit-ulit na itchy part sa lower legs, sa binti, chin, o may bandang bukong-bukong. Kadalasan, sasabihin natin, ay, dry skin lang. Mainit lang kaya makati. Siguro dahil sa kumot. Pero kapag paulit-ulit ito, lalo na kahit walang rash, may dapat ka ng bantayan. Maaaring senyales ito ng poor circulation o peripheral artery disease. Ibig sabihin, hirap nang dumaloy ang dugo pababa sa paa at binti. At kapag mabagal ang blood flow, tuyo ang balat, sensitive, at biglang nagiging makati. Isipin natin si Henry at si Dencio. Si Henry 82, mahilig maglakad tuwing umaga. Maalalahanin sa pag-aalaga ng katawan, walang problema sa binti. Si Dencio naman, palagi nang nakaupo, pagod lagi. At sa gabi, biglang kumakati ang binti, kinakamot, napupuyat, pero walang rashes. Kahit lotion, walang epekto. Ang hindi niya alam, sinisigawan na siya ng katawan niya. Mahina na ang daloy ng dugo mo. At kapag patuloy na pinabayaan, pwedeng makadagdag sa risk ng heart disease, stroke, at cognitive decline. Pero may magandang balita. Kayang-kaya itong ayusin kapag maaga mo nahanap. Mga simpleng steps lang. Maglakad araw-araw. Even short walks. Iangat ang paa kapag nakaupo. Iwas maalat. Uminom ng sapat na tubig. Gumamit ng compression socks kung payag ang doktor. Kung may itchy sa lower legs na hindi mawala-wala, baka oras na para pakinggan ang katawan mo. Sunod, upper or mid-back. Nakakainis talagang yung kati sa gitna o taas ng likod, lalo na hindi mo maabot. Pero minsan, hindi lang pang-asar ang itch na iyan. Kapag paulit-ulit ito, kahit anong moisturizer, pamalit ng sabon, o pagbabago ng detergent, walang epekto. Pwede itong senyales ng liver o kidney stress.
Oo, tama ang narinig mo. Ang liver at bato ang taga-filter ng toxins sa katawan. Kapag napapagod sila, nag-iipon ang waste products sa dugo. At isa sa pinakaunang pinapakita ng katawan kapag may ganito ay kati sa likod. Kilalanin natin si Dionela at Jenna. Si Dionela, 76, maayos ang routine. Hydrated, regular checkups. Si Jenna, halos pareho ang edad, pero lately, palaging pagod. May konting pamamaga sa paa at paulit-ulit nakati sa likod, lalo na tuwing gabi. Wala namang rash, wala namang allergy. Pero kahit anong pampaligo, wala pa rin. Ibig sabihin, pwedeng under stress ang kidneys or liver niya. Hindi para matakot ka, kundi para magpatingin ka. Isang simpleng blood test, malalaman na agad kung maayos pa ang function ng organs mo. At para mapanatili silang malusog, uminom ng maraming tubig, bawasan ang processed food, iwas alak, bantayan ang asin, i-review ang mga gamot na iniinom. Kung palagi kang may kati sa likod na hindi mawala, baka may gustong sabihin ang katawan mo. Comment back sa baba kung nandito ka pa. Susunod, scalp o neck. Kapag makati ang scalp o batok ng mga seniors, kadalasan sinisisi natin sa shampoo, init, o pawis. Pero maraming seniors, kapag persistent at walang rash o kati sa ulo, ang totoong ugat ay stress, inflammation, o nerve changes na dumarating habang tumatanda. Ang nerves sa ulo at batok ay sobrang sensitibo. Kapag puno ka ng tension, worry, o overstimulation, doon sila unang nagre-react. Isipin natin si Lando at Renan. Si Lando, relaxed, mahilig mag-garden, nagme-meditate. Si Renan, hirap mag-adjust sa retirement, madalas mag-isa, puno ng tahimik na stress. At guess what? Unti-unti, nagsimula siyang magkati sa may anit. Wala namang dandruff. Wala namang allergy. Pinalitan na ang shampoo, wala pa rin. Stress pala. Alam mo ba, habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng katawan mag-reset mula sa stress. Kaya tumataas ang cortisol, bumababa ang immunity, at minsan, kati ang lumalabas na reaksyon. May connection din ito minsan sa neuropathy at early cognitive decline. Kaya hindi dapat basta balewalain. Pero may solusyon. Light morning walks, deep breathing, pag-iwas sa sobrang news sa gabi, pag-uusap sa kaibigan o pamilya, simpleng journaling bago matulog, at unti-unti kumakalma ang itch. Kung makati ang ulo mo na walang dahilan, baka hindi balat ang problema, baka emosyon. Sunod, chest or abdomen. Ito na ang pinaka nakakagulat sa marami. Kung ang kati ay nasa dibdib o tiyan, maraming seniors ang hindi nakakaalam na ito ay posibleng senyales ng nutritional deficiencies. Habang tumatanda, bumabagal ang absorption ng katawan. Hindi na agad nakakapasok ang vitamin B12, healthy fats, zinc, magnesium, and other nutrients. Kaya kahit hindi naman payat, pwedeng mahina ang katawan internally.
tulad ni Joy at Edna. Si Joy mahilig maghanda ng pagkain, may prutas, gulay, protina. Si Edna, unti-unting nawala ng ganang kumain. Laging crackers, kape, instant. At napansin niya, makati ang dibdib at tiyan, dry, sensitive. Kahit anong palit ng body wash, wala. Deficiency pala sa nutrients. At kapag nagtagal, mas mahina ang muscles, mas mabilis mapagod, mas naguguluhan ang utak, at mas mabagal gumaling ang katawan. Ang good news, ito ang pinakamadali ayusin. Magdagdag ng prutas, kumain ng itlog, nuts, vegetables, quality multivitamin, at bumabalik ang lakas unti-unti. Kung makati ang dibdib o tiyan mo, baka gutom sa nutrients ang katawan mo, hindi sa dami ng pagkain, kundi sa kalidad. Comment chest kung nandito ka pa hanggang dito. Ngayong alam mo na ang 4 na itchy spots na may mas malalim na ibig sabihin. Itanong mo sa sarili mo, may nararamdaman ba ako rito? Hindi ito para takutin ka. Ito ay para maagang maagapan ang mga kondisyon na mas mahirap gamutin kapag huli na. Tandaan mo, ang itch sa legs equals circulation. Ang itch sa likod equals liver or kidney stress. Ang itch sa aking ulo equals emotional tension o nerve fatigue. Ang itch sa dibdib o tiyan equals nutritional gap. Ang katawan mo hindi sumisigaw. Mahinin siyang nagbibigay ng mga senyales. At minsan, ang senyales na iyon, isang simpleng itch lang. Pero choice mo kung papakinggan mo o hindi. Kaya mga ka-wisdom, kung may natutunan ka ngayon, comment mo sa baba. Natuto ako. At sabihin mo kung alin ang pinaka nakarelate ka. Please like, subscribe, and share para mas marami pang seniors ang matulungan. Maraming salamat at magkita tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.